Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa episode 2 ng Tubig Podcast Ang kung tagal. saan tagal na sundan, no? Kung saan dito po sa ating podcast ay merong talakayan, usapang buhay, biblical na aral, inspirasyon at gabay. At ngayong araw na to, kung nakikita nyo, ang katabi ko ay ang nag-iisang, Anong wala? ang nag-iisang napakaganda kong asawa na si Jen! yan. So ngayong araw na to siya ang ating i-interviewin, okay? Para sa kanyang backstory o history ng kanyang buhay. O, di ba backstory? Gusto mo yun, backstory? Mag-backstory pa ba tayo? Sa dami ng Ayan. pinagdaanan natin? Okay. So ngayon, kamusta ka? Kamusta ka muna? O, pakilala ka muna sa ating mga audience. Baka may iba hindi ka pakilala. Di ba? Baka iniisip nila hanggang ngayon, hindi ikaw yung asawa ko. Di ba? Sabi mo na sa kanila. Ayan, baka namamalikmata kayo. Ako nga pala yung si Jen, ang asawa ni Ron. Yan. Wala nang Ay, iba. Wala nang iba, syempre. Simulan natin sa unang tanong, okay? Kasi siyempre, pag sinabing podcast, meron tayong tanungan dyan. Diba? So ngayon, simulan natin. Ang tanong na itatanong ko sa'yo ay simulan natin nung panahon na single ka pa, tapos nagkaroon ka ng mga karelasyon. Mga dami naman. Ang Ang dami dami. niya na shoutout guys sa inyong lahat. Sino man kayo dyan? Ayan. At hanggang sa nakilala mo si Lord, hanggang sa ngayon ay may asawa ka na. Okay? Ano yung childhood story mo? Kwento mo naman sa kanila. O, ano yung childhood? Sino ba si Jenny nung mga bata pa siya? O, mga kabataan niya. Sige, share mo sa Nako, kanila. kung buhay ko lang pag-uusapan, baka 1 week tayo matatapos. Pero kidding aside guys, ang buhay namin noon ay hindi madali ang pinagdaanan namin kasi lumaki din ako na broken family. So, maraming nakakakilala sa akin yan na broken family kami. Kumbaga, ang kapatid ko, 5 lalaki. Ako lang ang mag-isang babae. So, yan, grabing protection, ano? Pero, ang buhay namin noon, nasabi kong hindi madali kasi nandyan yung kung saan-saan kami nakikitira. Kumbaga, hindi, kung sa pamilya, hindi normal na makikita mo na magkakasamang mga magkakapatid, ganyan. Anim na kami nun Hindi normal na magkakasama? Hindi kami magkakasamang magkakapatid Hindi kasi normal na hindi kayo magkakasama. hindi kami magkakasama. Okay. Kasi namulat kami, bata pa lang kami, marunong na kaming maghanap buhay. At lumaki kaming, baka hindi ka makapaniwala sa ganda kong to, basurera ako. Wow! So, nagbabasura ka, nagbabasurera ka Oo, before? ang natandaan ko parang 3 years old. Wow, grabe yung memory. Grabe yung memory mo, parang ka si Sky, gano'n, no? 3 years old pa lang ako, maalala ko noon na talagang, mapalad ka na pag may makita kang mga pair ng tsinelas na medyo okay pa, tapos tinapon, ganyan. Tapos napupulot niyo Oo, sa tapos basura? napupulot mo. Tapos, sumasakay kami sa dump truck, ganyan. Talagang umaga pa lang, pag kumuha ka na ng mga basura, kailangan nakaabang ka na kasi paunahan yan eh. Tapos naalala ko, meron kaming nakuhang isang pair ng tsinelas, dahil wala akong tsinelas, nabiyayaan ako ng parang leather siya na tsinelas. Tapos, merong orasan. Ayan. Ang alam ko nakilainang pa yun. So, yun, napulot namin yun sa basurahan. Okay. And then, moving forward, naalala ko nun is talagang yung pamilya namin, kung saan kami tumitira, kumbaga kung saan nagtatrabaho si Papa, kailangan dun kami. Okay. So, So, yun ang naging childhood mo? Yun ang mga naranasan mo? Oo. Tapos, ang nangyari nun, kumbaga dahil namulat nga kami sa ganung buhay, naranasan naming magsaka. Okay. Farmer din si Papa kasi yun, magsaka, magtanim ng mani, magtanim ng mais, ano pa ba? So, unti-unti,
so unti-unting medyo umaangat-angat na ang buhay. Kasi 'di ba sabi mo from nagbabasurera ka before, nagbabasura Hindi, ka sideline before. lang yun. Saan teka, anong sideline yung nagbabasura ka o nagpa-farmer ka? Both. Kala ko full-time yung paggawa sa okay. So, Kasi may season yun eh, hindi naman may araw-araw. O, season. 'di ba? Season ng pero ang pinaka para maka-survive ka nung araw na yun, dapat talagang pag may makain ka, nakiki-hornal ka, saka ka, kahit hindi farm. Nakikisaka ka, Oo, nakikihornal ka. tapos okay ka na sa 100 pesos, pero maghapon na yun Naranasan ko yun na maghapon talagang, alam mo yung pabundok na gano'n, tapos tataniman mo ng mais, 'di ba? Ng So mais. parang kada isang feet, ganyan, Oo. Tatawid ka talaga, no? Oo. Okay. So, yun na nga, no? So, dahil nakita na natin yung backstory niya at naging pruweba din yun na nakikwento din ng mama niya, yung dating story niya. So, ano yung naging turnaround ng buhay mo? Bakit unti-unti medyo gumanda? Ano yung point ng buhay mo na nasabi mo nga, okay, gumaganda na yung buhay namin? So, yun na. So, nag-start na mag-aral ako. Siyempre, si Kuya Benich, si Kuya Glenn. Shout out, Kuya Benny and mga Kuya kuya Glenn. ko. Talagang nag-work sila. Kumaga yung work nila noon, talagang, alam mo yun, na sa puyatan, kumaga puyatan talaga para magkaroon ng sahod. Ang sahod dun parang 200 pesos or 250. So, masasabi natin, ikaw ay pinagpala sa mga kuya. Oo. So, sila yung tumutulong sa akin para makapag-aral. Kumbaga, ako na lang yung parang nag-step up para makapagtapos. Makapagtapos. So, nag-aral ako mula grade 1 eh. So, okay naman yung pag-aaral ko hanggang high school. So, wala naman tayong bagsak-bagsak. Ayan. So, may mga kuya ka na nagsakripisyo para sa'yo. Oo, At makapag-aral. isang napakagandang bagay yun, no? Kapag ka meron kang kapatid na tumutulong sa'yo na makapagtapos ka at napakahalaga nun, lalo na sabi mo nga, you came from a broken family. So, syempre, both sides ay nahihirapang mag-provide para sa'yo. And you are blessed na meron kang mga kuya na nagmamahal sa'yo. No? Oo. At saka blessed din naman ako sa parents ko. Oo naman, syempre. Grabing blessing. Na kahit ganun sila na hiwalay, kumbaga pagka magkaroon, nakikilabada si mama, nakikatulong nun, talagang mahawang panahon na nawalay din siya sa amin nun eh. Oo. Tapos, si papa, nakikipagkarpintero din para mabigyan lang din ako ng, pantustos na. Kasi hindi pa naman uso na scholarship eh. Talagang gagastusan mong pag-aaral nun. Totoo naman. Tsaka mahirap kasi sa time mo at mahirap kasi sa lugar nila kasi technically speaking, pag sinabi kasing probinsya, yung bahay mo ay napakalayo dun sa eskwelahan eh. So talagang kailangan mamasahe. Talagang alam mo yun. Magtaka kung kalabaw ang gagawin. Ayan. Pwede pa nga eh. Pag may kalabaw ka, mas maganda pa, di ba? So hindi ka mapapagod. Ang kaso pagod na yung kalabaw kasi araw-araw nagsasaka, diba? So, ayan. So ngayon, pangalawang tanong, ilan ang naging boyfriend mo? May mention ko ba kung ilan? Bahala na kayo dyan. Oo, kasi syempre, kasali ba yung ka-MU ko dyan? Alam naman natin na maganda ka, di ba? Syempre, maganda ka. Mag-comment kayo, mga ex. Mamalaman nila, 10 tong nag-comment. Wala. Grabe, 10. Okay. So, ano lang naman, kidding aside. So, ngayon, nung single ka, ngayon kasi married ka na, di ba? Married ka na. Nung single ka, ano ang tingin mo sa konsepto ng marriage? Ano yung naiisip mo ba nung single ka na, one day ikakasal ako. One day magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Ako naman kasi, syempre nung bata-bata pa tayo, tas maaga tayo nagkipagrelasyon, hindi naman kasi natin maiwasan nung panahon natin yan, no, na may may ka-MU ka, may ka-relasyon ka, parang inspiration mo. Pero hindi ko kasi, kumbaga, hindi ko siya tinitignan na parang, ito na yung mapapangasawa ko. Kumbaga, lang ako, parang go with the flow na ito parang yung season ng
pagiging girlfriend kasi wala pa siya sa isip ko na, ito na Na magiging Oo, na ito yung mapapangasawa mo siya, pangangasawa ko gano'n. na magkakaroon kami ng anak, gano'n. Wala sa isip yun kasi parang siyempre, sa murang edad, hindi mo pa nauunawaan talaga kung ano yung, Ano paano yun. pagpapamilya, ganyan. So, yun Okay. yung nasa isip ko, parang go with the flow, kung ano yung meron ka, kumbaga, yung pakikipagrelasyon mo, gano'n lang. So, anong mapapayo mo? So, kung ganyan yung naging idea mo o yung isip mo, so anong mapapayo mo naman sa mga kabataan ngayon? Kasi ibang-iba nung panahon mo inspirasyon lang Ngayon kasi ibang-iba talaga sila ngayon. So, anong pwede mo maipayo sa mga kabataan natin diyan, yung mga manonood, lalo-lalo na pagdating sa magi-start ng relationship o manliligaw pa lang o nililigawan pa lang, anong mapapayo mo sa kanila? Ang mapapayo ko lang, talagang bago kayo pumasok sa pakikipagrelasyon, dapat unang-una titignan niyo kung itong taong 'to ay may anong tawag dito, may respeto. Unang-una, hindi, pangalawa na 'yun, may respeto una, 'di ba? Pangalawa, dapat tignan mo na itong taong 'to ay may pangarap din sa buhay. Kasi kung walang pangarap din sa buhay, naku, mahirap na mahihirapan ka. Ikaw ang bubuhay diyan, Tama, tama, oo. 'di Okay. ba? And anything? So, yun na dapat ang, sa mga kabataan ngayon na wag mo lang titignan dahil mahal mo siya. Hindi kasi sapat yung mahal mo lang siya, Kailangan, nandiyan yung parang package. Kumbaga, ako kasi dati ang hinihiling ko na, Lord, pagka nagkapag-asawa ko, ang gusto kong mangyari hindi yun yung nakikita ko na parang naranasan ko. Kasi nakita ko nun na murang edad ko, parang broken family na kami, ganyan. Okay. So, ayaw, ang pinagpe-pray mo ay ayaw mo na mangyari sa'yo yung nangyari Oo. sa parents mo pagdating Ang sa unang hiniling ko talaga na mapapangasawa ko dapat, kasi hindi ko pa naman alam nun. Pero nung nagkaroon na ako ng pang-unawa na dapat ganito yung papangasawa ko, talagang pinag-pray ko yun na ang mapapangasawa ko, unang-una, mahal talaga si Lord. Kumbaga kasi siya yung maglilid sa magiging family dapat. namin. At pangalawa, walang bisyo kasi ayoko yun kasi grabe yung ranas na ranas ko yung hirap namin nun nung sa pamilya namin na makikita mo na, anong tawag dito, nag-aaway yung parents mo, lasing, ganyan, ganyan. So, sabi ko, pag nagkapamilya ako, ayaw kong makita ng anak ko na ganito yung sitwasyon niya. So, yun yung pangalawang panalangin ko na walang bisyo. At pangatlo, mamahalin kami na pamilya niya. Yun. Yun. So, yun yung tatlong bagay na tinitignan ko sa isang lalaki nun. Na dapat unang-una, pipiliin mo yung mahal niya si Lord bago ikaw. Pangalawa, walang bisyo. At pangatlo, yung mahal din niya yung pamilya niya. Kasi parang family-oriented ba? Kasi kami nga, 'di ba, broken. So, pag nakapag-asawa ko ng broken din, di parehas kaming broken. 'Di ba? So, dapat may alam siya sa pagdating sa pamilya. Kaya siguro na destined tayo sa Sa isa't isa? destined sa isa. So, sa tingin mo, yung mga sinabi mong prayers mo ay Ay, ibinigay ba ni Lord? Oo naman. Talagang hanggang ngayon binabalik-balikan ko yung kinasal kami. Kasi grabe yung, alam mo, pagka talagang yan ang para sa'yo, sasamahan ka naman ni Lord So, hindi Amen. ka niya Amen. pababayaan. So, yun. Nakita ko naman yun sa'yo, kahit paano. Parang diskumpiyado ka pa. So, yun. Yun yung gusto ko sa isang lalaki. Ano yung pinaka magandang niregalo sa ni Lord? Magandang regalo? Pinakamagandang niregalo sa ni Lord. Pinakamaganda talaga? Oo, Ang dami kasing... Well, actually, si Lord naman kasi kapag nagbibigay sa atin ng mga gift, mga blessing, hindi naman kasi natatapos yan
So sa mga Pinaka sa mga nagdaang mga binigay sa ni Lord na blessing, ano sa tingin mo yung pinaka maganda, yung talagang napasabi ka na, wow, this is God? Oo. Ang pinakamagandang na-receive ko is si Sky. Kasi siya talaga yung parang, um, nag nag anong tawag, nag-iba yung pananaw ko bilang isang, babae na talagang masusubok ka pala 'pag Mm. nagkaroon ka na ng anak. And si Sky kasi yung pinakamatagal kong, or sa'tin na pinag-pray namin na parang kung sa physical maano mo na sasabihin sa'yo ng doktor na parang mahirapan ka ng mag-anak, pero 'pag si Lord talagang nagbigay sa'yo at para sa'yo, talagang ibibigay niya. Kasi si Sky parang winait natin ng 2 years, no? Hindi, bakit kwento mo sa kanila, bakit naging special or si Oo. Sky yung pinakamagandang regalo? Sabi ko si Sky kasi, 'di ba dumaan ako actually sa ano, sa matinding pagsubok nung bago ko maipanganak si Sky is Mm. nagkaroon ako ng PCOS. Well, which is, sabi nga sa survey is 4 out of 5 ng babae meron talagang Oo. PCOS. So meron ka din nun. Meron ako nun tapos, dumating pa sa point na nakitaan na talagang na may maliit na cyst na talaga sa ovary ko. Ang kinagandahan lang nun is napa-check ng maayos. I Mm. mean ng maaga, napa-check siya ng maaga and then pina-test agad kung Mm. benign o malignant pa. So, thank God kasi hindi naman inalaw ni Lord na mangyari yun. Yes. So yun, nagka-PCOS. Tapos ang isang hindi ko makakalimutan nung sinabi sa'kin ng doktor na yun na, matatagalan ka bago makapag-anak. Mm. So, kumbaga parang dini-discourage niya na ako na parang mahirapan na ako mag-anak, ganyan. Pero siyempre meron na tayong faith nun, eh. So, hindi tayo nawawalan ng pag-asa na pagdating talaga kay Lord kung plano niya, plano niya. Yes. So, talagang pinanghawakan ko yung sinabi ni Lord na basahin natin yung Isaiah 41:10. Ang ganda kasi nitong ano, so ito yung pinanghahawakan ko talaga. And sabi sa Isaiah 41:10, Yan yung verse ako'y ko. sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 'Di ba? So, yun pa lang na pangako sa akin ni Lord. Sabi niya do'n na hindi ako mangangamba kasi alam ko na God is with me sa journey ko na yun. So, talagang ako kasing tao napaka-positive minded ko na kahit nakikita ko na pangit man yung nagiging sitwasyon, ganyan, basta, inaalala ko yung life verse ko, talagang pinapalakas ako ng Panginoon. And then yun nga, Amen. so kinalimutan ko ang pangit na ginawa ko, hindi naman pangit pero naging maganda rin naman yung resulta is hindi ako nakinig sa doktor. So, ang ginawa ko nag-natural remedy ako. Kumbaga buko juice, Instead ganyan. na uminom ka ng gamot. Oo, kasi takot ako sa ano, sa gamot kasi iniisip ko baka mas lumala pa yung kondisyon ko, ganyan. Mm. So, nag-search naman ako. Ta's malaking tulong din naman yun sa'kin. So, Oo. yun pala buko juice, ganyan. So, Yan, samahan mo nag-buko din juice. samahan mo din ng prayer siyempre. Yeah. Tapos hindi ko alam na buntis na ako. Ang work ko pa that time is Caregiver. nagke-caregiver ako. Talagang, 10:00 ng gabi, Mm. pumapasok ako ta's ang uwi ko 10:00 ng umaga. Tapos ang ginagawa ko dahil bedridden nga yung kasama ko ay yung alaga ko nun. Pasyente mo. Oo. Mm. Kumbaga Nagbubuhat ka pa. binubuhat ko siya kasi inaayos mo siya. So, hindi mo alam na buntis ka na, Hindi. nagbubuhat ka pa ng Oo, pasyente. tapos naalala ko nga nakapagbagyo pa nga tayo. Nakapagbagyo kami. Nakapagbagyo, Hindi, ang nakakatawa doon, nagbagyo tayo, after natin magbagyo, sumama pa tayo sa life retreat ng Pangasinan. Pangasinan, no? Tapos, eto pa yung maganda, nalaman natin yung hindi pala pinakanalaman. Kumbaga, alam na natin, bago tayo nagpunta ng Batangas, kasal nila Fernan. Fernan Oo. at saka ni Pastora MJ,
Tapos may nakita tayong Mercury. Sabi ko, ano kaya kung ano na tayo? Mag-check, mag-PT. Mag-PT na ako kasi parang feeling ko iba yung pakiramdam ko, ganyan. Tapos bumili tayo ng pinakamahal na PT. Tapos nalaman namin 10 weeks and 9 days na pala si Sky. Halos mag 3 months na siya nun. So kaya siya ang pinakamagandang regalo sa ni Lord kasi. Yung pasensya ko talaga. Sa lahat ng pinagdaanan niya nung nagbubuntis siya, hindi nalaglag si Sky kasi syempre nagtrabaho pa siya, talagang bumiyahe pa siya, kung saan siya nagpupunta, nagbuhat siya ng pasyente. Hindi niya alam na buntis siya kay Sky, still hindi nalaglag yung bata. Hindi, tsaka maalala mo nun yung first trimester ko na yun kasi nga halos magti 3 months na, dapat pagbuntis ka, first month pa lang may mga vitamins ka na para sa pagbubuntis. Ako wala akong na-take sa kanya na vitamins para pampa-develop sa kanya. Talagang si Lord ang kumilos na ingatan si Sky. Hanggang sa lumabas siya na kahit maliit, talagang siya yung pinakamalakas dun sa NICU. Hindi siya nag-oxygen, talagang natural yung pagiging. So, ngayon, sobrang si Lord kaya ngayon si Sky, iba-iba na siya. Siya ay dinosaur, King Kong, minsan manok, minsan aso, minsan pusa. Ngayon, nagre-react siya. So ngayon, sabi dito, ano ang difference, ano ang pinagkaiba nung single ka, or in a relationship ka pa lang, ngayon na married ka na? As a married na is, parang hindi na lang yung sarili mo, iniisip mo kundi yung partner mo, yung family mo. So talagang lahat ng sacrifices ay kalahatan na. So hindi na yung sarili mo yung naiisip mo. Kasi dati nung single ka, parang happy-go-lucky ka lang, do whatever you want, ganyan. Pero nung nagkapamilya ka na, nakapag-asawa ka na, dun na yung masusubok yung yung kailangan pala ganito, ganyan. Pasensya mo. Yung pasensya mo sa asawa mo, ganyan. Minsan, di ba? Charot. Pagka may asawa ka na, may anak ka na, talagang mahuhubog din pala yung mga karakter mo. Yan. Ayan. So ito, sikat tong tanong na to. Actually, naging sikat to dahil, alam mo yun, yung ibang tao kasi maraming regret sa buhay. Kaya itong tanong na to, sumikat to. Ngayon, itatanong ko siya sa'yo. So ito, kung makakausap mo yung dating ikaw, halimbawa, nasa harapan mo yung ikaw na batang ikaw, siguro sabihin natin, nasa mga high school level, makakausap mo siya. Ano yung masasabi mo or maipapayo mo sa kanya? Yan. Ano yung mapapayo mo sa kanya? Ako, iba yung mapapayo ko. Halika na dito. Tatawagin ko kasi dati siya, naghirap siya eh. Ngayon okay na ako sa buhay. Halika na dito, mas okay dito. Baliktad kasi, di ba yung iba dyan ka lang. Ikaw? Ako ngayon, parang i-encourage ko, halika na dito, kukunin na. Parang si kamatayan niya. Hindi, ang mapapayo ko lang is, hindi payo to is, magpapasalamat ako sa kanya kasi naging matibay siyang bata nung panahon niya. Kasi kung hindi siya naging matibay noon, wala ako ngayon dito. Kumbaga, parang naging basic na lang sa akin yung mga dumadaan na ngayon, na sitwasyon. Kumbaga, mas maganda yung buhay ko ngayon. Yung napagdaanan ko kasi nung bata ko, talagang dun ko hinuhugot yung mga pinagdadaanan ko ngayon. Itong si Jerica nung maliit, nung bata pa siya, nakayanan niya. How much more na nandito na siya ngayon sa sitwasyon na okay na siya, di ba? Amen. So, hindi encouragement na, kundi magpapasalamat ako sa kanya kasi naging matatag siya. Na marami siyang pinagdaanan sa buhay. Ba't naiiyak ka? Yung naiiyak, masaya ako. Na magpapasalamat ako sa kanya kasi naging matatag siyang bata na kahit minsan naiiwan siya ng magulang, kung saan siya napadpad, still, di ba, naging
hindi siya sumuko sa buhay. Ay! Hindi ako naiiyak, guys. Eyebags yun kasi puyat ako. Okay. And dito na tayo magtatapos. Suling tanong na lang. No? Sa tingin mo ba, itong growth na nangyari sa'yo, itong mga achievements mo, itong mga pinagdaanan mo, success mo sa buhay, malaking part nito ay ang Panginoon? Ay, oo naman. Habang buhay ko na ipagpapasalamat yan kay Lord. Hindi ko makakalimutan kung paano niya ako inahon. Talagang step by step. Hindi siya madali pero masasabi mo, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Kasi, yun nga, sinabi ko kanina na ang dami niyang pinagdaanan. Kumbaga, kulang ang isang libro para ikwento niya yung buhay niya. Pero, dahil nakilala niya si Lord at ang hiniling ko nga lang sana noon, mas maaga ko pa siyang nakilala para yung mga mistakes ko nung bata ko, hindi ko na nagawa Kumbaga, talagang, alam mo yun, na mas natuto pa ako ng mas maaga sana. So, kaya sa mga bata dyan na mga edad na 10, 13. O, 13, yan. So, i-enjoy nyo yung buhay nyo na kilalanin si Lord kasi napakaganda ng gagawin ni Lord sa buhay nyo. And, yun yung hiling natin mag-asawa nun na, sana mas maaga pa natin nakilala si Lord. Para, alam mo yun, yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, hindi naman nangyari. At, ayun nga, na sana, mas na-enjoy ko pa yung kabataan ko nun. Kasi dati nun, parang excited ka in relationship tapos kasi, masasaktan ka. Alam mo yun, gusto mo ng heartbreaks. Tapos maranasan mo, naglalaslas ka, ganyan. Hindi pala siya maganda kasi, alam mo yun, talagang lalamunin ka ng... So, yun lang na... encourage mo yung mga manonood natin, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala o tumatanggap sa Panginoon. Encourage mo sila nung gusto mo sabihin sa kanila sa pamamagitan ng naging experience mo sa buhay mo at i-encourage mo sila na kilalanin din nila ang Panginoon. Ayan, sa mga nanonood ngayon, in-encourage ko kayo na mas kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Jesus, ay abay, simulan mo na ngayong kilalanin kasi ako nang nagsasabi na maraming magandang gagawin si Lord sa buhay mo at gusto ni Lord na pasukin yung buhay mo kaya gusto ko talaga ni-encourage ko na i-open mo yung puso mo, makinig ka ng salita ng Panginoon at naniniwala ako na kung may pinagdadaanan ka man ngayon, hindi pa huli ang lahat. Yes. Okay, so... Amen. Ayan, so si Lord naman ay naghihintay lang sa'yo. Willing siyang pumasok sa buhay mo. Willing niyang ipakita kung ano yung plano niya para sa'yo. At yun lang, gagawin mo ay buksan mo ang puso mo para sa kasi ganun yung ko dati na ang dami kong siguro yun yung regrets ko na yun nga sabi ko na hindi ko siya nakilala ng mas maaga. So yun at naniniwala ako na hindi ka pababayaan ng Panginoon. So yun lang. Okay. Maraming salamat, Jeng. Yan, maraming salamat sa aking asawa, no. So, tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay niya, 'di ba? Siya ay isang buhay na patotoo na sa dami ng pinagdadaanan ng isang tao, kapag kasama mo ang Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon hanggang huli. At kung may pinagdadaanan ka po, protektahan ka ng Diyos at hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood dito sa ating Tubig Podcast kung saan merong talakayan, usapang buhay, tubig, biblical na araw, inspirasyon at gabay. So maraming salamat. Ito nga pala si Ron, ang inyong host sa ating Tubig Podcast at ang kanyang pinakamagandang asawa. At see you again sa ating next episode. Bye-bye. God bless you.